No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 meter away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, gabi, anumang oras po. Samanda ko kayo ng mundo naroon sa pagtunghay niyo po sa araling ito. Pagpalain po tayo ng Diyos dahil meron naman tayong oras para po makapag-aral, makapagsaliksik po ng kanyang mga salita. Alam niyo po, no? Napakahaba na pong panahon. 1 taon na pong mahigit na dumaranas po ng kapighatian, kahapisan ng buong mundo. Wala pong exemption. No one is exempted in this pandemic. Lahat po. Salamat dahil meron pong Diyos na mabuti. Natapat siya sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga hinirang, mga tinawag at mga pinili. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon aming Ama, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and with the guidance of Thy Holy Spirit, Father God, once again, narito po ang inyong mga anak na nais pong matuto, lumago sa pananampalataya, magkaroon po ng tamang pagkaunawa, tamang relasyon po sa aming Panginoon Kristo. Sa umagang ito, dalangin ko o Diyos na sa sino man pong makapanonood po ng video na ito, aking dalangin nawa maging instrumento po ito na ang bawat isa po ay lumago sa pagkakilala, pagkaunawa po sa aming Panginoon Kristo. Tulungan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon. Let your Holy Spirit be upon your servant. Na maihayag ko po ng simple, payak ang nais niyo pong iparating sa bawat isang mananampalataya po. Alisin niyo aming mga puso, lahat po ng balakid, ay alisin niyo po upang kami po sa aming pag-aaral maranasan po namin ang kapangyarihan po na yung nais iparating, ipadama sa bawat isa po sa amin. Salamat po aming Diyos. Papuri, parangal, pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Ito po aming samo at panalangin in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Sa panahon pong ito, mga minamahal, pandemya po,
To be exact, March, third Sunday po ng March last year. Ngayon po ay first week po ng May 2021. Isang taon at magdadalawang buwan na po ang pandemyang ito. And still, salamat po sa Diyos dahil ikaw na nakakapanood nito, makakarinig nito, sa lahat po ng maabutan po ng mensaheng ito, pasalamat po tayo sa Diyos dahil po hanggang ngayon nandito tayo buhay, protektado po ng kapangyarihan po ng ating pong Panginoong Diyos sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Malaki po ang ginagalawan ngayon. Marami pong dapat gawin ng iglesia ngayon sa mga panahon ito. Hindi po ito panahon na dahil wala pong karamihan, wala pong church, karamihan ay online. Ibig sabihin, tayo po ay manghihina na. Hindi. Ito po ang panahon na dapat po lalo tayong maging masikap, maging mapagmatsyag, maging mapanalanginin, laging nag-aaral ng kanyang salita. Bakit? Para po makita po natin ang nais po ng Diyos na gawin po natin para po hindi lamang po sa atin kundi sa buong body of Christ. Pag pinag-uusapan po kasi ang body of Christ, yung mga Christians, ito po yung tinatawag na iglesia, no? Alam ko naman, marami po sa atin nakakaalam na kung ano ibig sabihin ng iglesia. Iglesia meaning, sila po yung mga tinawag mula po sa labas para po magkaroon ng special gathering at magkaroon po ng fellowship, magkaroon po ng pakikipag-ugnayan ng bawat isa sama-sama sa ating pong Diyos na buhay. They are the called out ones, no? Church. Yung building po yun. Mananatili pong building yun hanggat wala pong pumapasok na mga tinawag po ng Diyos sa building na yun. At kapag pumasok na po ang tao doon, mga Kristiyano, then it is called the church. Naunawaan po natin ito. Maganda po na mapag-aralan po natin ngayon sa panahon pong ito na pandemya. Ano ba ang pwede kong gawin? Ano ba ang nais ipagawa sa akin ng Diyos sa mga panahon ito? Actually, kahit hindi po pandemic, dapat ito ang ginagawa po ng bawat Kristiyano, individual at collectively. Pang sarili at pangkahalatan. Ito po ang pag-aaralan po natin ngayon. Attaining the measure of fullness of Christ. Ephesians chapter 4 verse 13. Ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos, hanggang sa tayo ay maging sakdal, until we reach the fullness, hanggang sa tayo ay lumaki sa pinakasukat ng kataasan ng kapuspusan ni Kristo. Maabot po natin yung fullness of our Lord Jesus Christ. No? Naalala ko po yung sa 16:18 po ng Matthew, and thou art Peter, upon this rock I will build my church. Ang bawat mananampalataya po kasi, babae, lalaki, matanda, bata, ang bawat mananampalataya po ng Kristo, tinatawag po siyang Pedro. Thou art Peter. Kaya nga po, sa bawat isang Kristiyano, ibinigay po sa atin, hindi lamang po kay Pedro individual, ha? Si Pedro po, San Pedro, hindi po sa kanya lang ibinigay ang susi ng kaharian ng Diyos, kundi sa bawat mananampalataya. And glory to God.
Ito po ang nais po ng ating Panginoon na maranasan po ng bawat isang Kristiyano. Na maabot po niya ang kapuspusan at kaganapan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang lesson po natin ngayon, pangwakas na layunin o goal ng Diyos sa mga mananampalatayang Kristiyano or the church. Ito po ang layunin talaga. Ibig sabihin, ito po yung end ng pagiging Kristiyano po natin. Ito po ang dapat po nating ma-attain. Anim na bagay lang po tayo mapag-uusapan sa pagkakataong ito. What should we do, church? Ano ba ang pwede natin gawin? Ephesians chapter 4, 11 to 12. Ang sabi po dito, the whole church, number 1, the whole church joined and held together by every supporting ligaments. Ephesians chapter 4, 11 to 12. Ano po yan? Ang sinasabi dyan? Sabi po sa 11, ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan. Ang ilan ay maging mga propeta. Ang ilan ay maging mga ngaral ng ebanghelyo. At ang ilan ay maging pastor at mga guro. Yung fivefold ministries, ano? Hindi po pwedeng, ito po ang una, apostle. Ito po yung una. Hindi po pwedeng ito ang apostle, ha? Ito po ang apostle. Propeta. Ito po yung hintuturo po natin. Maging mga ngaral o ebanghelista. Okay? Maging pastor. Ito po, palasingsingan. No? Ito po, yan. Ang ilan ay mga guro. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Yan po yung fivefold ministry. Bakit po kaya? Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya po yung fivefold ministry na yan, nandyan po lagi yan sa loob ng church. At pag nawala po ang isa o dalawa sa mga yan, hindi po matibay, masasakitin lagi ang katawan ni Kristo. Tayo po yun, ha? Okay? Yun po yung number 1, ha? Ulitin ko, yung number 1 ay the whole church joined and held together by every supporting ligaments. Marami pong bahagi ang katawang ito, pero nagkakaisa po sila. Okay? Praise the Lord. Yung pangalawa, the second one, a church that grows and build itself in love. Sa pamamagitan po ng pag-ibig, nagbibuild up po, lumalago ang iglesia. 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you. Nawa, palaguin tayo ng Panginoon sa kanyang pag-ibig para po sa lahat, katulad ng aming ginagawa. Okay? Kaya sabi po sa Tagalog, palaguin at pag-apawin nawa kayo ng Diyos sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat tulad din naman namin sa inyo. Dapat po lahat tayo, from the leader down,
dapat po lumalago po tayo sa pag-ibig po ng ating pong Panginoong Hesus. Pangatlo, a church where all members does their work. Okay? Hindi pwedeng sabihin ng isang miyembro po ng church, ay, para sa kanila lang yan. Ay, hindi na ako kasama dyan eh. Sila lang yan. Tandaan po natin ha. A church where all members does their work. Ephesians 4:16. From whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love. Kanta. So that the body grow itself build up in love. Sa Kanya, ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng tinutustos ng bawat dugtong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kanyang sarili niya sa pag-ibig. Oh, praise the Lord. Ganyan po dapat ang isang miyembro ng iglesia. Sama-sama po tayo. No? Kita niyo po yung ating mga daliri, iba-iba po. Iba-iba po ang hugis niya, iba-iba ang laki. Pero kapag ito po ay nasugatan, lahat po buong katawan, ramdam niya. Mula ulo hanggang talampakan, ramdam niya yung sakit. Dapat ganyan po ang isang miyembro ng church. Hindi po natin inilalayo ang ating mga sarili sa karamihan, kundi mismo tayo ang gumagawa ng paraan para po tayo mapalapit sa isa't isa dahil po sa pag-ibig po ng ating pong Panginoong Hesus. Hallelujah! Dapat po ang isang church talaga, lahat po ng miyembro ay gumagawa po ng kanyang dapat gawin. Hindi niya pinakikialaman yung gawain po ng iba. Praise the Lord. Hallelujah. Pang-apat, spiritually revived church. Ito kaya ibig sabihin nito. Ibig bang sabihin maraming church are not revived or were not revived? 2 Corinthians 7:10. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Yun po ang ibig sabihin. Ang isa pong miyembro ng church, wag siya pong mapapagod, manalangin at humingi ng gabay sa Diyos, humingi po ng pagpapatawad sa lahat ng kanyang mga pagkukulang. Continuously po ito. Okay? At alam po ng Diyos, mga kapatid, warning, alam po ng Diyos kung yung ating pong mga paghingi ng tawad, yung pananalangin po natin, yung pag-iyak-iyak po natin, lalo na pag prayer meeting, kung maraming nakakakita, alam po ng Diyos kung ano yung mga puso po natin. Okay? Because godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret. Hindi ka talaga manghihinayang. Bakit? Kasi alam mo, alam natin, assured tayo about our eternal salvation. Kung mauunawaan nga po natin bago pa po tayo isilang, beforehand, bago po likhain ang mundo, may plano na po may plano na po ang Diyos na iligtas ang tao. Bakit? Kasi nakita na po ng Diyos beforehand, for knowledge of God, na ang tao
babagsak sa kasalanan. Kahit nandun na po yung biyaya ng Diyos, nandun na po yung pagpapala, lahat-lahat nandun na, still, ang tao po ay nalaglag sa kasalanan. Kaya po, for godly grief produces a repentance. Yung makadiyos po na pagsisisi talaga. Na alam niya, oh, what a rich man. Ay, habag-habag tao. Kaawa-awa ang tao. Sino ang magliligtas sa akin sa kalagayan ko ito? Ito ay sapagkat ang kapighatian mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisising patungo sa kaligtasan at hindi dapat pagsisihan. Ang kapighatian mula sa sanlibutan ay nagdudulot ng kamatayan. Marami pong tao. Checkin po natin tayo, maging ang inyong lingkod. Lagi ko pong binubulay-bulay yung aking sarili. Okay ba ako sa harapan ng Diyos? Hindi po porke lagi tayo sa church. Hindi po porke kada meeting, prayer meeting, nandun tayo. Hindi po yun ang basihan. Ang basihan, kung tunay po tayong born again. Totoo ka bang isinilang na maguli? O napasama ka lang doon sa mga nagkukunwari? O napasama lang tayo sa mga nagkukunwari? Alam po ng Panginoon yun. Not unless a man be born again, he cannot see o he cannot enter the kingdom of God. Kailangan po muna magkaroon ng regeneration, pagkaroon po ng pagbabago sa atin, ma-born again tayo para po yung pananampalataya, simultaneously po, pananampalataya, lahat, maranasan po natin pag tayo po ay na-born again na. Hallelujah. Number 5, spiritually matured church. Sa totoo lang po, nakakalungkot. Marami pong church, hindi po sila mature. Bakit kaya? Sabi po si Hebrews 6:1, therefore, let us live the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washings, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Dapat magpatuloy po tayo. Pag nalaman na po natin mga katuruan yan, mga simpleng katuruan yan, dapat magpatuloy po tayo sa pagkakilala po natin sa ating pong Panginoon Jesus. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Grow in grace. Lumago po tayo sa biyaya po at pagkaunawa at pagkakilala po natin sa ating pong Panginoon Kristo. Sa Kanya po lahat ng kapurihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaya po, kailangan po natin talaga na maging matibay. Hanapin po natin. Let us ask our brethren to help us grow in the faith, to be matured enough. Kaya lang po, marami po sa atin na mga Kristiyano, inilalayo po natin yung ating pong mga sarili sa ating mga kapatid. Lalo na kapag yung ating kapatid, lagi tayong napagsasabihan. Diba? Minsan, hindi na natin kinakausap o madalas. Pag nagkita sa church, nag-iiba po ng daan. Lumiliko either sa kanan o sa kaliwa para lang huwag makasalubong kapatid. Ganyan po ang nangyayari sa church. Dapat po, we need to be matured enough to know
the will of our Lord Jesus Christ sa ating pong pamumuhay. Ang masakit po talaga nauuna pa yung ating pong pananaw sa ibang mga kapatid po natin. Nakikita po natin yung mga masamang nangyayari po o ginagawa ng ating mga kapatid. Kaya tayo pumapaksak. Tandaan po natin, ang Diyos po ay tapat. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Hindi niya po tayo hahayaan na malugmok, bagamat matigas ang ating ulo. Still, daan po ang Diyos na tayo po'y alalayan at itayong muli at tumakbo sa takbuhing inilaan sa atin ng ating pong Panginoon Hesus. Glory to God. Number 6, Spirit-filled members dapat ang nasa church. Ephesians chapter 5 verse 18. Do not get drunk on wine, which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Drunkenness is a sin. Yung paglalasing po talaga ay kasalanan. But here, God puts drunkenness and being filled with the Spirit side by side. Inahalin tulad niya. Yung paglalasing sa pagiging lango po sa Espiritu under the influence. The similarities break off there. Drunkenness leads to debauchery. It makes you lose control. But one fruit of the Spirit, Holy Spirit, is self-control. Galatians 5:23, yung huling-huling bunga po ng banal na Espiritu. Yung pagpipigil sa sarili. Madalas dyan po lahat tayo bumabaksak. Pero praise the Lord, sagana po, sa biyaya po ang ating Panginoon para po tayo makapagpatuloy. Nawa po, naunawaan po natin ang lahat ng ito. In conclusion, ano man ang mangyari, just move on towards the goal. Nangyayari po ngayon. Maaari po maraming mga kapatid ang nanghina ngayon. Mga naapektuhan po ng COVID-19 na ito. Yung mga kapatid po natin, na isang kahig, isang tuka, nawalan na ng trabaho. Yung isang kapatid natin, hindi makadaw pang palad ang kanyang mga mahal sa buhay dahil hindi sila pinapayagang makaalis dahil nga baka makahawa. Apektado po tayong lahat, mga minamahal, ng COVID-19 nito, ng pandemyang ito worldwide. Pero still, ano man ang mangyari, just move on towards the goal. Ang Diyos po ay mabuti. Hindi niya po tayo hahayaan na nakahang-on lang. Gagawa ng paraan ng Diyos para po tayo makapagpatuloy. Amen? Nawa po, sa maikling pag-aaral na ito, is makita po natin ang katotohanang muli na we need Jesus Christ. He alone, siya lamang ang makapagbibigay po at tanging katugunan po sa mga pangyayari ito. Salamat po sa ating lahat at muli, maganda ang buhay sa gitna po ng pandemya. Panginoon, nagpapasalamat po muli kami ng maraming sa pagkakataon ito. Salamat dahil muli sa maikling pag-aaral na ito, nakita po namin ang iyong kabutihan. Nakita po namin, O Diyos, na Ikaw ang kumikilos at gumagawa po sa aming mga buhay para po kami makapagpatuloy. Nawa, tulungan kami, O Diyos, na lagi po namin isalang-alang ang lahat po ng aming mga natututunan, aming po mga naririnig, at tulungan kami, O Diyos, na bilang isang kasapi po ng local church, maging kabahagi po kami na ikalalago po ng
iglesyang amin pong pinagbibilangan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig, sa mga paalala po ninyo. At nawa, aming Diyos, aming Ama, ikaw po ang mabigyan ng papuri at parangal. Ito po aming samo at dalag sa pangalan po namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen. God bless us all.